こんばんは、こんにちは皆さん. Kihato Sensei desu. Kaya mo, yoroshiku onegaishimasu. So ngayon guys, i-discuss natin yung iba't ibang tawag sa police, police station, policeman sa Japan. So, alam ko dito sa mga nag-aaral ng Japanese, pag sinearch nyo ito, lahat lalabas yan, police. Policeman, police station, policeman, police officer. Kailan ba ito gagamitin yung mga words na ito? So, sa mga nasa Japan na takot sa police or laging nasisita ng police, sino-sino dito? Ako madalas nung nag-aaral ako sa Japan, syempre, foreigner, mukhang foreigner, laging nasisita, tinahanapan ng Zairyoka do. Okay guys, i-discuss ko lang ng mabilis paano ba gamitin or kailan ba ginagamit or ano ba ang pinagkaiba-iba ng mga word na to na related sa police, policeman or police station. So ito sila. Ano ba yung koban? Ano ba yung keisatsusho? Ano ba yung keisatsukan or keikan? Or ano naman yung omawari-san? Well, patoka. Ne? Familiar naman siguro kayo dito. Okay yan. Quick lang to guys. Add sa vocabulary na meron kayo ngayon or additional information na rin sa mga nag-aaral ng Japanese. Ano? Mabilis lang ito at mabilis tandaan. Okay. Let's start with koban. Ano ba yung koban? So, ito yung koban. Nakikita? Ito yung koban. So, ang koban, ito yung police box. Lagi mo tong makikita saan? Sa mga near station. Tama? Yung mga nasa gilid dyan, basta madalas mo ito makikita sa mga Eki station. Ayun yung koban. So, ano yung purpose ng koban? The purpose of police box is to conduct police activities that are closely related to citizens' life sa mga buhay ng mga naninirahan or mga basta tao na naninirahan sa nasasakupan niya. So, people working at the police box, ito yung mga officer na galing sa mga regional division. Kumbaga, pag sinabi mong police box, or ito yung parang dun muna nauuna, dun muna dinadala lahat ng mga maliliit muna na pwedeng pag-usapan na hindi naman kaso or mga pangyayari, doon muna dinadala. Or kung wari may mga katanungan kayo related about Japan, pwede kayong magtanong doon sa police box or koban. Okay, ano naman yung keisatsusho, ano? Ito naman keisatsusho, ito yung police station, ito na yung division, kumbaga sa atin, di ba? Ito na kung saan dinadala talaga yung mga jurisdiction ng mga kaso. What I mean, kapag kapag lalagyan na ng mga legal ng mga desisyon, yung isang kaso, dinadala nila dito sa keisatsusho. Pinakamataas na to. Ang keisatsusho, kapag hindi na kaya sa koban, dinadala sa keisatsusho. Ito na yung mga ito na yung different division na dito. Meron mga jurisdiction na kasi, di ba to? Meron ditong mga criminal division, security division, traffic division, anything. Dito dinadala basta jurisdiction yung lalagyan na talaga ng ng parang matinding patong. Dito na dinadala sa keisat. Pag hindi kinaya sa koban, hindi na pag-usapan, dadali dito sa keisatsusho. Ito yung keisatsusho. Para siyang main regional office. Ito siya. Okay? So, ito mang keisatsukan, well, pag sinabi mang keisatsukan, ito, kana, referring to sa uri or position. Tama? So, pag sinabi mo ng keisatsukan, ito naman yung mga officer. Regardless of the position. Ito yung officer na kung saan regardless of the rank, it could be detective siya, it could be police chief siya o chief siya, police chief, or it could be yung uniform traffic control na officer, sila yon. Basta pag sinabi mong keisatsukan, refers to people who works in the force regardless of the rank. Lahat sila yon. Kung ano man makita mo na mga naka-uniforme or whoever, they are all keisatsukan. So regardless sa position, basta nag-work sa workforce, they are called keisatsukan. So ito yung mga keisatsukan.
Okay, so ano man yung mawarisan? Ito, lagi itong tinatawag na yung mga mawarisang naman, well, mawarisang, umiikot-ikot ito yung nagro-ronda o mga patrol, ne? Lagi niya itong nakikita sa gabi, yung mga mawarisang. Ito, well, mga ano rin sila, keisatsukan. However, ito yung mga uniform police na kung saan sila yung nag-iikot sa area sa town, sa city, sa gabi, makikita nyo to sila. Madalas, makikita nyo itong mga umawarisang na to, naka-flashlight, minsan naka-bike, sila yon, ne? So, sila yung umiikot-ikot, ay yung mga nagpapatrol-patrol. Ayan yung mga umawarisang. So, you could say, you could use the word umawarisang, basta, yung nakikita mo madalas magsita sa'yo, na nagbabike yan. Ne, ako, lagi ako naisita ito ng, yan, tinatawag ko siyang umawarisang, ne? Pwede nyo tawagan sila. Kasi kung tatawagin siya lang, keisatsu, keisatsukan, hindi yung specific na tawag sa kanila eh. So, kaya ko to ginawa para malaman nyo yung specific terms kung ano yung itatawag nyo sa kanila. Ne? So, ito namang patoka. So, ano naman yung patoka? Ito naman yung patrol car, ne? Or patroluka. So, ayun siya. Ito naman siya, ne? Ito rin. Ito naman yung, well, napakaganda ng sasakyan ng mga ano doon. So, patrol na to. Itong patrol, sasakyan ng Japan, ng mga police, ne? Maganda, para siyang nasa cartoons ka pag nakita mo sila, ne? So, yun lang, guys. Ito yung, again, ito yung koban. Ito yung keisatsu, ito yung keisatsukan. Ito naman yung omawarisang. And then, ito naman yung patrol car, ne? Again, guys, kung may question kayo about sa Japanese language, let me know. And handa akong sagutin sa abot ng aking makakaya, ne? じゃあまたね、ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。Is studying, living, and working in Japan part of your wish list? Wish granted with Beyond Visa and Educational Consultancy Services. We are a student visa consultancy firm that assists young professionals on how to study in Japan through our work and study program. We provide transparency in our program, having a company owner who has been in Japan on a student visa program for 2 years, studying the Japanese language. Our friendly staff also speaks Japanese and will guide you through the entire application process. Our partner language schools in Japan are accommodating. Free one-on-one orientation over the phone may be provided. We also offer private online tutorial in Japanese language and Japanese flashcards. We execute what we promise and only promise what we can deliver. Be the next Filipino student visa holder in Japan. Messages for more details.